bago po ako umalis nung sa amin, nasalina na po ako ng lolo ko manggagamot. So may sinalin na siya sa akin na kaalaman nung bago ako pumunta ng Maynila. Kasi tumakas talaga po ako sa amin kasi ayaw ko talagang gampanan. I-pursue yun. Ayaw ko maging manggagamot kasi nga, ayun nga lagi kong sinasabi at naririnig na pag magiging manggagamot, mahihirap. Yun, so... Oo nga, may gano'n, parang anting-anting daw. Mamalasing ka daw pag may anting-anting ka. Totoo. So, yun ang nasa perception ko nung bata pa ako. So, nung kinakalakihan ko na siya, parang tinatakasan ko talaga siya until one day na parang nagkaroon ako ng sakit na sabi sa akin sa panaginip ko is mamili ka, mamamatay ka or manggagamot ka. So dahil mga 25 pa lang ata ako nung time na yon, sabi ko tinanggap ko na. Nag-start ako ng healing ko, umabot na ako ng almost decade na until ngayon. Okay. Yung pagsasalin po ba ng mga kaalaman na yun, parang may ritual rin ba yun? Or parang lang, talagang diretsong tinuturo lang talaga? Meron siyang ritual. Sa lolo ko, meron siyang ritual. Hindi siya unlike ritual, pagsasalin ng iba na isasulat mo yung kukuha ka ng, may libro ako, apo, sulat mo. Hindi, ganun. Ang ginawa ng lolo ko is kakaiba yung pagsalin niya sa akin kasi binulong niya lang sa akin. Ay, okay. Pwede ba malaman yung bulong niya? Hindi pwede. Parang isang sentence lang na bulong o parang dasal, ganon. Halimbawa, ito para sa aswang, ito para sa panggagamot, mga ganon. Okay. Tapos, madami yun. Yun nga, yung kapatid ko nga, gusto rin matuto. Actually, dalawa kami. Yung kapatid ko, gusto rin matuto. Kinabukasan, wala siyang naalala. Pero ako, memorize ko lahat. So, ibig sabihin, may yun. Kumbaga, parang... Para sa akin lang talaga yun. Okay. So, yung dasal po ba, parang yung language na ginagamit is, yung dialect na ginagamit is parang hindi naiintindihan talaga? Yes, hindi siya naiintindihan. Okay. Ang iba doon is may Latin. Pero mostly kasi doon sa pag-research ko din, ni-research ko kasi syempre kung anong mga dasal yun, baka mamaya kung sino pinagtatawag ko doon. So, ni-research ko yon, hinahanapan ko talaga kung anong meaning sa Latin talaga. So, na-discover ko na Pig Latin siya. So, pinaghahalo-halo siyang Latin. Hindi siya yung one language na lang na Latin. Okay. Ito, tanong ko to kay Deus kanina ngayon, sabi nila, modern na daw ngayon. So, yung mga kulam-kulam ba, uso pa ba yan? O talagang pawala na? O ano ba? Actually, uso pa yan sa panahon natin ngayon. Mas dumadami ngayon, actually. Okay. Diba? Ano po kaya sa palagay ninyo yung explanation kung bakit mas dumadami? Kasi syempre, di ba, parang mas iisipin natin, advanced technology na talaga tayo, di ba? So, parang kinakalimutan natin yung mga paniniwala nun. Internet na Oo, di ba? Parang lahat na-explain na natin sa ibang paraan, ganon. Pero sa palagay nyo, bakit parang mas lalong dumadami yata ngayon? Nag-evolve din po ngayon ang mundo ng spiritual. Ay. Kung paano nagiging high-tech ang social media, nag-evolve na po sila ngayon. May mga grupo na po sila, may FB page na po sila. Okay. Meron na po silang mga GC. Meron na rin po sa YouTube, mga ganon. So, ginamit nila yung technology para mas mapalaganap din at mapalago ang ganong side. Meron sa manggagamot din naman, ganon din naman. May lumago din naman sa panggagamot, marami na ring manggagamot. Ang problema nga lang, may mga side doon sa panggagamot na which is, syempre, magkalaban ang mangkukulam at saka manggagamot. Merong mga part kasi na mga YouTuber na sinasabi nila kung ano yung pangontra sa mga manggagamot. Pero dapat hindi sinasabi yun? Dapat. Hindi. Kasi lihim nga yun Kaya mapapansin nyo, kung meron kayo nababalitaan, merong mga may anting-anting pero tinatablan. Okay. Kasi nga, nasabi na doon kung paano patablan ang isang may anting-anting. So which is na hindi dapat yon ipinopost sa Facebook or sa YouTube. So, ito, Deus, i-explain mo ka sa amin kung ano talaga yung kulam. Ang kulam... Ang alam kasi natin, syempre yung gusto kang saktan, lalapit sa'yo, tutusukin. Ayun. Pero ano ba, yun lang ba yung... ibig sabihin ng kulam o mas malawak pa ang kaalaman tungkol sa kulam? Actually, mas malawak pa ang kaalaman tungkol sa kulam. Kulam is from the root word na kulang.
So, pag sinabing nakulam ka, Mhm. ibig sabihin meron kang pagkukulang sa Diyos at pagkukulang sa tao. Ayun, Okay. okay. Yung pala yung tama ibig yun. sabihin nun. Oo, may narinig din ako na gano'n. Halimbawa, pag kapag nakakita ka ng mga espiritu. Ayan, ibig sabihin daw nun, mahina daw ang faith mo. So, ganun din sa kulam? Kaya Ay, pala, hindi po. kaya pala parang sinasabi na, 'di ba, parang dapat magdasal ka. Ganon. parang ganon. Oo, kasi malaking tulong talaga ang pagdarasal, lalo na kapag Yes. may mga nararamdaman ka na hindi na maintindihan kung saan ang galing at kung paano gagamutin. Yes. Okay. Ayun. Kasi ang kulam po, there are 3 stage sa kulam. No? Meron 3 antas po ang kulam. Una, yung tinatawag nating paraya. Ito po yung mga ginagamit na kulam na pinapalaki yung tiyan. Okay. Meron pong gano'n na lumalobo ang tiyan yan, pero ang laman ng tubig. Okay. Okay. Pag high tide, lumalaki ang tiyan. Pag low tide, lumiliit ang tiyan. So, isa yun sa mga antas ng kulam. Ang ikalawang antas naman, yung natural na kulam, yung talagang karayom na ang ginagamit, Ayan. nagtutusok na ng karayom. Mhm. Ang pangatlo naman is yung barang. Mhm. Ito Ayun na na. yung mga gumagamit ng mga insekto. Ayan. So, teka, Deus, itong lahat ng binanggit mo, kaya mong gawin. Kaya. Pati barang. Di ba? Pati barang. Kaya mong gawin. Kaya naman gawin kasi Oo. napag-aaralan naman yan. Pero sa barang, hindi ko pa siya inaral ngayon, yung barang. Kasi usually kasi sa amin, dati, bilang isang manggagamot, Mhm. never ko yung inaral. Mhm. Pero for a long time kasi, inaral ko rin kung paano ginagawa ng mga mangkukulam Mhm. ang kulam nila. Kasi doon mo rin malalaman kung paano mo kukontrahin eh. Mhm. Kung alam mo yung process nila. Mhm. Okay. Kasi pag hindi mo alam ang process nila, wala kang kaalaman, so hindi mo alam kung paano mo ito kukontrahin kung bilang isang manggagamot. Mhm. So need mo talagang mas malawak yung kaalaman mo Mhm. sa pagdating sa spiritual. So, you keep on mentioning manggagamot. Yes po. So, paano nagiging manggagamot yung mangkukulam? Kung mangkukulam kasi, no, sila po yung nananakit. Mhm. Yung mga manggagamot naman, sila yung nagtatanggal ng sakit na ginagawa ng kulam. Pero pwede rin mangkulam. Na pwede rin mangkulam kung alam nila. Pero hindi ko po sinasabing lahat ng manggagamot ay marunong mangkulam. Ayun. Okay. Kasi meron naman pong iba na nag-stick lang talaga sa aral nila. Mhm. Unlike sa iba na nag-explore na talaga, parang gusto nila i-widen yung knowledge nila pagdating sa spiritual. Mhm. So, doon po yung na-acquire yung knowledge na yon pag pinag-aaralan. Okay. Ngayon ba pagka po may lumapit sa inyo na isang tao na parang pakiramdam nila parang nakulam sila. Ano po ba sa physical? Ano po ba yung mga indikasyon? Halimbawa, lumapit pa lang nakita mo na nakulam to. Ano po yung mga indikasyon? Number 1, kung ang isang manggagamot ay walang kakayahan o walang third eye, number 1 nilang makikita niyan sa ilalim ng mata. Okay. Ano ang meron? Itim yung ilalim ng mata. Ala! Buti lang nag-concealer ako. Okay, maitim. Okay, maitim. Pero Ano explanation? iba Explanation po yun, ba? iba po yun sa iba po yung itim na kaysa yung mga puyat lang. Kasi mahalata mo naman yung puyat na itsura. Oo. Iba yung merong something talaga na kumbaga sa amin pa mga manggagamot, mararamdaman mo at mafe-feel mo din na mabigat, na may something. Okay. Okay. So talagang itim, iba yung itim niya siguro, no? Oo. Tapos kumbaga sa sa mga symptoms, ang symptoms niya kadalasan nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Mhm. Always yan, nagigising ng madaling Talagang 3:00, no? 3:00 na madaling araw. Yes. Witching hour. Yes, Diba? Yes. Parang parang nagising ka lang nang wala naman dahilan, wala namang maingay, parang ganun bigla ka na lang nagising ng Oo. madaling araw. Okay. Kasi kung hindi ka nagagambala kasi hindi ka makakaranas ng ganun, dapat tuloy-tuloy yung tulog mo. Mhm. Maliban na lang kung yung iba kasi merong may masakit talaga, merong mga naiihi ng 3:00. So okay lang yun, pero yung magigising ka lang bigla na parang wala ka namang iniisip, di ka man naihi. Yes. Pero bakit parang nagising ka, parang may gumising sa'yo something, ibig sabihin na disturb ka nung time na yon. So there is something na wrong sa'yo pag ganon. Ayan. Okay. Okay. So, teka. Eto na, pag may mga tanong kayo mga idol, mag-comment lang kayo ha. Eto may tanong dito, si
Si Papi Bonjing ba to? Sige. Totoo ba na mas malakas ang powers ng alas-tres ng madaling araw? Ano ang mas malakas, yung negative forces o ano ba? Pag alas 3 kasi, usually, sinasabi na witching hour, hindi po siya actually talagang malakas, no? Which is bukas ang portal pag ganun. Okay. Which is 3, 6, 9, 12. That is parang cross ng clock natin. Yun po yung mga bukas na ang portal noon. So, kahit umaga? Yes. But again, sa 3 o'clock, ito ang pinaka-thin line ng spirit world sa normal kaya medyo mabilis magpa-manifest ng anything, lalo na kung halimbawa pananakit or kulam. Yan. Pero kung sa prayer din naman,